Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunters all over the Philippines. Well, meron tayong natanggap na isang video dito. Ating gawa ng partial analysis ito. Napakaganda dahil merong duplicate ang isang marker at countersign ay magkapareho ng marka. Ibig sabihin ay man-made talaga yan. Kasi hindi naman pwedeng mag-duplicate ang mga patterns ng nature. Well, bago tayo magpatuloy, ako ay mag-shoutout muna sa ating mga subscribers at mga visitors sa channel. Okay, shoutout tayo kay June Talks, kay Jazz Pascual, kay Emmanuel Romero, shoutout kay Marcial Kundaya, kay Hakubo Mero, shoutout din kay Imelda Haluren, kay Jero Mendoza, shoutout din kay Maria Maria, Rogelio Cortez, si Glenn Mario, kay Golden Nature, kay Jack SR, shoutout din kay Brazilian Nobernami, kay Jonathan Bisaya, kay Abdul Yam, Elmer Luzano, kay Ronnie, kay Aris Albay, Juben Bacalso, Lopi Marino, DJ Dungkas, Jima Aday, Arnel Albansado, Yomer Anuevo, shout out kay Taloy Conales, Lalan Requelio, and lastly kay Jumar Juanilio, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, at bago tayo magpatuloy, atin muna panoorin at pakinggan ang ating katiyats na nakakita ng marker na ito. Nakitaan nga sign sa bato, guys. Saan na siya nga sign, guys? Kaya ang kaatbang, guys. Inganap sa kurma, guys. Ang kaatbang, guys. Doon ito yung kaatbang. Sumuna yung kaatbang, guys, oh. Naan sana siya nga sign. Oh, pare sila sign dito sa pikas nga bato, guys. Kato nga bato do, guys, oh. Pareha sila sign. Kato nga bato. Kato siya may pana dire. Pana pod. Tuwan ini niya, kani po siya dire. Parehas kipon sila sign. Nasi paana warag M, tas tapos siya paana. Sumuro to, guys. Okay, so atin na umpisahan ng ating partial analysis nitong mga sign na ito. Lesson 101 muna tayo. Okay, kapag mga ganito na parang letrang T, lahat ng yan ay ang kahulugan ay treasure under sa kanya. Pero yan ay nakatayo na T, yan ay treasure under. Pero kapag nakatumba ganito, may distansya na yan. So ang pointer nito ay itong mahaba. So ito yung nangyari dito ngayon. So hindi na siya under kasi nga nakahiga na siya eh. Pero kung nakaukit yang sa bato na nakatayo, yan ay under. So ito merong visible dito na arrow, triangle, parang arrowhead siya. At ito papunta siya hanggang dito. So ito, hindi ito literally na under sa bato. Siyempre, hindi torpe ang Hapon na ibaon niya sa under sa marka. Madaling makuha yun. Kaya dumidistansya sila. Dumidistansya. So ito, kung pagbasihan natin tong isang triangle dot, karamihan yan ay mayroong tinatawag na sukat ang Hapon na one pole. One pole, mahaba yan na kahoy na ang equivalent ay sa one pole ay 4 to 5 meters or pinakamalayo ay 5 meters. So karamihan, pag mayroong one dot lamang ay
pwedeng one pole 5 meters. So pinakamalayo yan ang 5 meters distance, sundan lang kung saan to nakaturo tong linya. And then pababa na unang test dig, pinakamalayo 5. And then papunta na tayo sa kanya palapit. So kung wala sa 5, test dig ulit tayo sa 3. Ayan, at kung wala ay test dig tayo sa pinakamalapit sa kanya, 531. Ayan. So anong tatlong test dig. O kung swertihin na nandyan na sa 5, ay huwag na mag-test dig pa. Kung nandyan. Ito'y isa pa ring mga, ang litrang T ay isa pa ring mga giveaway. So, sa kanji, merong ganyan yan, no? Ang T sa kanji na under ay merong ganyan. Meron ding ganito lang na T. May nagaganyan. Ito, meron ding balansi, nagaganyan. Treasure under pa rin yan. Ngayon, kung baliktarin natin ang T, ayan, anong mangyari? So, treasure up. Nasa unahan niya, nasa norte. So, ito pa rin ang pointer. So, kanji pa rin yan ng up. So, merong ganyan ng up, oh. Treasure up. So, kahit T yan na binaliktad, up pa rin yan. So, pareho pa rin. Kung dito ka nakatayo at nakatingin ka dyan, yan ay up papunta rito. So, ganun pa rin ang turo niya. Dahil ito ang pointer niya, ang mahaba. Mga ka-TH. Ngayon, puntahan natin yung isa. Dalawa kasi ito magkakambal, eh. So, ito yung nandyan nga, visible talaga yung diamond, eh. Sabi siya, merong precious stones, diamond. So ito, papunta to dito. 5, 3, and 1. Ang 1 meter ay napakalapit na talaga yan. So pwedeng treasure under na yan, 1 meter na yan. Tingnan natin yung isa, yung kakambal. Meron lang yatang 7 hakbang. So 7 meters lang ang layo nitong isa. So pwedeng merong pangatlo ito. Pwedeng nag-triangle itong tatlo, eh. Kasi itong dalawa ay nasa 6 to 7 meters ang distance nito. Kaya tingnan nyo ang 6 to 7 meters sa palibot niya. Makita nyo yung pangatlong bato kapag may tatak pa rin na T. Ibig sabihin yan, bawat bato ay merong nakabaon. At hindi yan marami, maliliit lang yan. Kasi kung tingnan natin ng mga bato ay maliliit din. So mukhang isang tao lang yata ang nagbaon yan. Kasi maliliit ang kanyang mga marker. Okay, so dito naman merong nakikitang ito. Itong isa, ewan ko kung butas ito. Ayan, so binigay niya ng ang layo. So papunta pa rin dito. So kung ang dalawang dot ay 1 meter bawat isa, so unang test dig natin ay papunta rito. Unang test dig ay 2 meters lamang. Ayan, so hindi talaga under. Okay, pero sabihin natin sa distansya na 3, na test dig kung wala, ay pwede nang hukayin ang under niyan. Pwedeng hukayin ang under niya. At kung gusto niyo rin na unahin ang under, pwede rin. At kung wala kayong makita, sundan nyo na ang mga tinuturo ng kanyang mga signs. So dito 2 meters, okay, papunta sa baba. And then punta tayo sa 1 pole. Kung wala, 5 meters. And then kung wala pa rin, punta tayo sa kalagitnaan. So ano bang gitnaan ng 5 and 2 and 5? So pwedeng 3. 5, 3, 2.
Kanina di ba 531 tayo kanina? Eh kasi ito merong dalawang dot. Pero kung isang dot lang yan, ay 531. Ito kasi parang dot din eh. Pero kung isang dot lang yan, 531. 1 meter ang gamitin dito. Okay, so napakagandang mga ano yan eh. Talagang man-made talaga yan dahil inuulit-ulit eh. So ibig sabihin yan ay merong pinaghihiwalay na pagbaon. So hanapin lang ang pangatlong bato. At kapag halimbawa ang pangatlong bato ay may marka pa rin na T, well, jackpot na yan. Pwede nang mangutang. Mga katiheads. Sa tatlong T, imposible na wala kayong makuha sa baba niya, under sa kanya. Di ba? Panghuling remedy or pwedeng unahin ay hukayin kaagad ang baba ng mga bato dahil ang litrang T ay nagsasabi ng treasure under. Pero kung nakahiga nga ang bato, ay migdat ang marka, nakahiga na ganyan. So, hindi under sa kanya, kundi dito papunta yan. Kaya binigay na natin ang distansya, 531 or 532 meters. Distansya yan, papuntang bato or galing sa bato. Okay, hanggang dito lamang ako mga katiyats. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, suportahan yung ating channel. Dahil sa baka isang taon na lang ako sa channel na ito, kapag by next year ay itong sobrang hina ng mga views natin ay meron kasi akong isang channel na pinupukusan ko, kaya need your support sa channel na ito para maganahan naman ako mga ka-TH, kasi maraming mga baguhang treasure hunter, newbies, kailangan ng maraming ideya sa paghanap nitong mga treasure na ito. Okay, ako ay magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at ingat kayong lahat dyan. Paalam.